So guys, pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Harry Roque, no, sa pagbisita nga ni PBBM dito sa UAE. At dito nga kay sa bagong bayani daw natin na si Meow Meow at si Congressman Leandro. So ito panoorin natin mga kababayan. Sabi niya sa title niya, ano daw ang ginagawa ng bangag sa UAE at ang bagong bayani na si Congressman Meow Meow at Congressman Leandro Libeste. So pakinggan natin mga kababayan. Tulog na at tayo magpapahinga na naman ng Sabado. Ako po ay trying to keep busy too. Meron akong konting na inaatupag na negosyo para sa Pilipinas at para sa aking sarili dahil hindi naman po pwede na nag-aantay lang na mawala si Marcos ang ako'y makauwi. Ang problema naman sa ating mga kababayan mag-iisang taon at 3 buwan na ako dito, palagi akong umaasa na mawawala ng Marcos. Hindi Ang ating mga kababayan para mga masokista ba dahil gusto nila na nabubuhay ng mahirap. Kaya miski dapat tanggalin na ang problema, ang cancer ng lipunan natin na walang iba kundi ang ating presidente, nararayan pa rin siya. Kaya ako naman, life goes on for me. Ang pagkakaiba lang, iniisip ko na kinakailangan talaga ipagpatuloy ang buhay ko dahil habang hindi pa nagdedesisyon ang sambayan ng Pilipino, natanggalin na ang problema natin sa Pilipinas at yan ay walang iba kundi ang Marcos. Ngayon mga kaibigan, well, hindi ko naman po tinatanggi na ako po'y nanirahan sa UAE ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako doong brother na tinatawag, lahat libre. At napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar, kapitbahay ko ay mga royalties, at masaya ang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer, no? Kaya lang, nagpunta doon si Lisa Tanas at pumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako i-extradite at kaya ako'y lumipat. No? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan pero ako po talaga ay tumatanaw na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ko nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino. No? At saka ang UAE talaga, ang pulisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na. No? Kaya kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan. No? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titiro lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga, mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung 2 biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad, ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So, ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantala, mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro.
Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya silang nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirahan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga lang pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family. No? Alam niyo na, si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan ng international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho rin kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miski hindi tayo sosyal, miski hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE. Dahilan kung bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan. So, ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabuhan ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamarami mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destination for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder ng isang app na Telegram na hinuli no, ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal ng mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po nanirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Rusong na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi, yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga, ang dami-daming mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdedeposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po, center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig na ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating sugo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating sugo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos. Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos, ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai
At same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman, yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na Hala. ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number one pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan ang gagaling yun? Eh wala naman talaga mga Pilipino na nagki-crypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At siyempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposito ang 25 billion? Eh di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. At siyempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses na baka mamaya gaya ni Taksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung presidential palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, eh baka dyan din tatakbo mga Marcos. Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hanggana ng inyong pasensya. At darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas, negative 37 na nga ang kanyang approval rating, at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas, darating ang panahon na baka gaya ko, ang mga Marcoses dyan tatakbo sa Dubai. Kaya narariyan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ako na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ang isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala nang ibang bansa na ganyan kadalas binisita ang mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais ko lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay corrupt. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi sa kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon. At siyempre, kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senador. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangan mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA. Dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue o nagkaroon ng dayaan sa eleksyon,
natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin, nagkaroon talaga ng dayaan. At lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Lebiste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Lebiste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Lebiste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso, kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista si Leandro Lebiste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at idinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Lebiste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamorosyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Lebiste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP. Natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre, mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y kulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po at the time na nandyan ang mga Pogo companies ay legal. So hindi po illegal yan. Second, please. In the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Di ba gawaing abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, na nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwedeng tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkuhan daw yung kumpanya. O yan pa ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable. Kaya nga po kakampante ko. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal. Kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako.
I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kundi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako at bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang yak sa PhilHealth. Andyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang nagawa ko na ang aking katungkulan. Good na ako. Miski pa, siraan na ako ng mga Marcoses. Miski patayin na nila ako, I'm done, I'm good. I can tell the Lord, I have served you well in on earth. Pero itong dalawang babatas po ito, bata pa sila. Nagsisimula pa lang sila ng buhay. And yet, binaliwala nila yung pagiging trapo. Dahil ang pagiging trapo, dapat tumahimik ka lang. Lahat naman ng mga congressman at mga senatong nakikinabang, bakit ka pa mag-iingay? So yan ang cardinal sin nung dalawa. Kaya hindi ko magugulat kung pagtutulungan sila na kanilang mga kasama dyan sa Congress of the Philippines. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-ingay, binubuking mong lahat. Pero tignan nyo naman po ang kanilang katapangan. Wala silang pakialam. Itong dalawang batang mambabatas nito, Congressman Barzaga, Congressman Leviste, sila yung tinutukoy ni Gat Jose Rizal na tunay na pag-asa ng bayan. Hindi ko lang po kayo sinusuportahang dalawa, kung hindi ang karamihan ng mga Pilipino po, yung 94% na naniniwala na lantaran ang korupsyon sa Pilipinas, kasama niyo po sila sa inyong paninindigan na tama na sobra na at dapat na pong baguhin ang anyo ng politika sa Pilipinas. Ulitin ko po, siguro kinakailangan talaga ng charter change para mawala itong korupsyon sa ating lipunan. Pero ang aking mungkahi, gayahin na po natin ang ginagawa nila dito sa Europe. Kinakailangan po, baliin na natin yung relasyon ng district congressman at ang district engineer dahil dyan po talaga nagmumula yung korupsyon. Habang ang district engineer ay nagre-report sa district congressman, nadidiktahan ng district congressman si district engineer kung kanino ibibigay mga proyekto. So kinakailangan po, tanggalin natin yung relasyon na yan. Paano? Gawin po natin ng ating paghalal ng ating mga kongresista ay nakabase sa kanilang plataforma de gobyerno ng kanilang mga partido na siyang ginagawa po sa iba't ibang bansa ngayon ng Europa, hindi po kada distrito. Dahil kapag plataforma ang ating binoto, bali wala po ang personalidad, ang importante, ano ang gagawin ninyo sa gobyerno, anong nais nyong makamit, at paano makakatulong ang inyong plataforma de gobyerno para makamit ang inyong kagustuhan. Diyan lang po talaga mabubuwag ang kultura ng korupsyon. So, in summary, booking ka bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para atupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mong matapos kang masipa sa Malacanang. At siyempre, ang taong bayan, kinikilala ang katapangan, ang kabayanihan nitong pag-asa ng ating bayan, si Kong Miao Miao Barzaga at Kong Leandro Leviste. Dumami pa sana ang hanay ng ganitong mga tunay na representante ng bayan. Agree ba kayo na agree? And i-share niyo po ito kung kayo nag-agree. Like this and follow me if you have not followed me sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, and sa Twitter. Salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye! So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito no sa pahayag ni Atty. Harry Roque patungkol sa pagbisita ni President Bongbong Marcos? Sabi niya mga kababayan, hindi daw yung habol ni President Bongbong Marcos ay itong mga Pilipino sa UAE, kundi ang tagong yaman daw. Di umano mga kababayan, hala ka. Mag-comment ho kayo dito sa kanyang pahayag. Naniniwala o ba kayo? So sa mga
naniniwala diyan, mag-comment kayo mga kababayan. At sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.